The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Baka meron silang costume party, kaya naghahanap ng chaleco. Bukas yata, mamayang gabi, meron kaming costume party. Oo, saan? Hindi ko lang alam kung Invited ba tayo? aabutin ang gising ko. Oh, yun lang. Baka magtuloy-tuloy kasi ang tulog mo, no? Pagising mo Miyerkules. Serve the people. Brad Oo. Jeff, good morning, Brad. Yes. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good morning sa atin. Morning. Maulan na umaga dito sa Rizal. Hindi natuloy maulan. ang aming Dito rin sa pagmumotor. Mandaluyong. Baka nga din dahil sa bagyong si Verbena. Mar Balbuena. Verbena! Oo. Okay. Anyway, okay Brad, ito na ang ating marami makakonect po dito ha. Marami. Yes. Ako din po, May- kung minsan tinatanong ko po ang aking sarili. May liham. Kung minsan, pag napapadalas po, sinasagot ko na po sarili ko. Naku, mahirap yun. Oo. Oo, sa bagay. Okay, di naman kausapin natin minsan ang sarili natin. Tanongin mo siya, kamusta ka? Oo. Oo, hintayin niyo ang sagot. Ito na po, ito na po. basahin ko na. Okay. Ang liham po ni Nanay Helen. At sa lahat ng mga senior citizens na nakatutok sa atin ngayon, baka po makarelate kayo dito po sa storya ni Nanay. Tawagin mo akong Nanay Helen. Malapit na akong magretiro sa edad na 60 years old. Mandatory retirement sa aming kumpanya kapag tumungtong na sa ganitong edad. Ako po ay single parent at may isang anak na may asawa at nakabukod na. Hindi naging maayos ang pagsasama namin ng aking dating asawa, kaya minabuti na lang naming maghiwalay. Ako ay nabubuhay ngayon kasama ang aking tiyahin na isang matandang dalaga. Marami na akong nararamdamang sakit at obligado na akong uminom ng maintenance araw-araw. Sa aking pagtanda, ako'y napapaisip, lalo na kung ako po'y nag-iisa. Ano nga ba ang kabuluhan ng buhay ng tao sa mundo? Ang mga magulang ko noon ay pinag-aral ako hanggang makatapos ng kolehiyo. Nagsumikap silang dalawa upang maitaguyod kaming magkakapatid at lahat ay makapag-aral. Namatay po sila nang wala pang edad na 70. Naubos noon ang naipong pera ng aming mga magulang para sa kanilang pagpapagamot. Kung titignan ko ang aking buhay, ako naman ay nag-aral, nakatapos ng kolehiyo, nagtrabaho, nakapag-asawa, at nabiguman sa pag-ibig na pag-aral ko naman ng aking mga anak. Ngayon sa edad ko, ang ipon ko ay ginagamit ko para sa pagpapatingin sa doktor at maging sa pambili ng gamot. Ganun po ba talaga, Pastor? Ang buhay ay nagsisimula mula sa pagiging bata. Bilang anak na pinalaki ng magulang at pinag-aral at sa haba ng pinagdaanan ay mauuwi lang pala sa sakit at kalaunay mamamatay. Pinagdaanan ko na ang buhay na nilakbay ng aking mga magulang. Nakakalungkot lang isipin dahil alam ko na ang aking anak ay ganun din ang dadanasin. Na mula sa pagiging anak hanggang sa pag-aaral, magtatrabaho, mag-aasawa at ngayon ay nasa yugto na ng pagpapalaki at pagpapaaral sa sarili niyang anak. At sa isang kisap mata, tatanda. Maghihirap sa pag-iipon at sa pagreretiro, mauubos naman ang perang naipon dahil sa mga sakit. Nais kong humingi ng gabay at paliwanag para ang buhay ng tao sa mundo ay parang iisa lang ang kumpas, iisa ang tungo, pare-pareho lang ang kahihinatnan. Anong say mo, Brad? Yan nga po ang liham ni Nanay Helen. Siya ay nalulungkot kung bakit ganito daw ba ang cycle ng buhay natin. Magiging anak, mag-aaral, magtatrabaho, tatanda, ang naipon, uubusin sa pagpapagamot dahil sa sakit. Parang sinasabi ng mga ngaral yun. No? So, okay. So, Brad, go ahead. Oo nga, Brad Pitt. Ano ba sabi ng mga ngaral, Brad Pitt? si Solomon. Oo. Diba? Sabi niya, ang buhay sa mundo ay walang kabuluhan. Everything is meaningless under the sun. Okay, go ahead, Brad. We're listening. O ito, lakas natin ng Well, konti, yung audio lang ni Pastor. Ayan. Yan. Well, yung mga
senior muna na makaka-relate. Happy birthday, Kuya Ardel Cobangbang. At kanina, magmumotor sana kami nila Kuya Edmond, Kuya Bobby, at Kuyang Red Jesus. Umulan, di natuloy. So nakikinig sila ngayon. Well, Nanay Helen, kapangalan mo pa naman yung mother ko. Salamat sa iyong pagsulat. Ano? Totoo na parang yung panahon, parang ganun lang ba yun? Parang cycle lang ba siya? Pinanganak tayo, pinalaki, trabaho, nagmahal. Bandang huli, gagawin natin sa mga anak natin and then paulit-ulit lang ba? Minsan, ito na ba to, Lord? Pero, nanay, sa pananaw ng Diyos, hindi po paikot-ikot ang buhay. May plano siya, may direction siya, at bawat yugto may layunin. Una, you're still part of God's ongoing story. Ang Diyos hindi lang po yung may plano sa'yo nung bata ka hanggang tumanda, patuloy siyang gumagawa at kumikilos sa buhay mo ngayon, Nanay Helen. Ang pagtanda po ay hindi ending. Ito ay actually parang progression at graduation papunta sa isang mas malalim at eternal na ending. Ayan, maganda po yan, ano? Sa bawat hinga, may dahilan. Maaaring hindi tulad ng dati, yung lakas ng katawan mo, Nanay Helen, pero mas malakas ngayon yung boses ng iyong karunungan, experience, and all. Pangalawa, your season has a different assignment. Ibig sabihin po, nung kabataan, assignment nyo magtaguyod, pero sa pagtanda, medyo may iba na kayong assignment, magpasa. Yung legacy yan na tinatawag. Ngayon ang panahon ng pagbabahagi ng karanasan, mga karunungan nyo na incurred sa experience throughout sa buhay nyo, at yung faith na nabuo sa pananampalataya nyo sa Diyos. Yung mga kwento nyo, nanay, sa mga apo nyo, ibang klase yan. Kala nyo maliit lang yan. Yung Lola Umpiang ko at Lolo Meng sa Kabanatuan, pag nagkukwento ng hirap ng buhay nun, at kung paano sila naitaguyod ng Diyos, yes, nando'y sikap, pero sinasabi nila, ang Diyos ang nagtaguyod sa amin, yun din yung nag-build ng faith ko ngayon. Kaya siguro ako naging pastor, ano? Baka yung mga luha, tagumpay nyo through the years, yan po magturo ng hindi maituturo sa eskwelahan sa mga apo nyo at mga anak nyo, yung pananampalataya sa Diyos. At pangatlo, heaven is not the end. Kumaga, ito lang babuhay, mamatay, pupunta sa langit. It's the fulfillment. Hindi po totoo na kamatayan ng katapusan, ito'y simula ng walang hanggan na kapiling natin ang ating Maker, ang ating Diyos. Ang mga pinaghirapan mo na yan, no, yung sakit, yung pagod, may kapalit siya na kalwalhatian. Pero huwag kang mag-alala, hanggang dito lang sa lupa yung mga sakit na yan. Sabi sa Pahayag 21:4, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Ang buhay daw po, Nanay Helen, dito sa lupa, pansamantala lang yan, yung mga hirap, it's a preparation for the final destination, which is eternal life with God. Kaya habang may hininga po tayo, Nanay Helen, patuloy na natin pamuhay yung ating buhay. Simple lang po yan, manalangin tayo. Pagka umaga, pagising natin, magpasalamat tayo at manalangin. Panginoon, salamat sa panibagong araw. Ano bang assignment mo sa akin ngayon bilang isang senior citizen? Pangalawa, magsulat po kayo ng prayer journal. Ilista niyo yung mga ipagpapasalamat niyo sa Diyos at ipagdarasal niyo. At pangatlo, patuloy po kayo makipag-fellowship sa ibang mga seniors dahil dyan nahahasa yung ating isipan at ating karunungan. So, Nanay Helen, ang buhay ng Kristiyano hindi pa ikot-ikot. Paakyat to at palapit sa araw sa tahanan na kapiling natin si Kristo. Ulitin ko po, Pahayag 21:4, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan, or sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Tayo manalangin, Nanay Helen, para sa itong panalangin na to. Panginoon, nililift up namin sa iyo si Nanay Helen na para bagang nawawalan na ng sense of living. Kumaga, ito lang ba ang buhay? Pero Lord, napakalaki na na-accomplish mo sa kanya. Nakapagtapos siyang kolehiyo, nakapagpaaral siya ng anak, at ngayon nga ay nasa yugto na siya, na siya'y nag-i-impart na ng legasiya para sa mga susunod na henerasyon. So Lord, hindi po nasayang, walang tapon sa iyo yung mga na-experience niyang hirap, success, mga na-experience niyang pagdurusa at karangyaan, kasitagan, lahat po yan ay walang tapon sa iyo. Gamitin mo siya para maging impluensya at maging ehemplo sa susunod na henerasyon. Salamat sa kanyang buhay, maging blessing siya sa marami pang tao. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, muli po salamat ng marami sa aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Alagaan niyo po lagi si Brad sa kanyang ginagawang pagmimisyon araw-araw. At alagaan niyo po ang lahat ng mga nakatatanda na nakikinig ngayon sa aming programa. In Jesus' name, we pray.
Amen. 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 Oo, ang message ni at mensahe at leksyon doon sa sulat ni Nanay Helen. Marami naka-connect dito po sa ating pinag-usapan na ito. Brad Jeff. Brad? Yes, Nanay Helen, patuloy lang tayong mabuhay. At 10 ng mga super seniors na nasa fans club ni Brad Ted, marami pa pong papagawa sa inyo ang Diyos. Amen. Oo. Brad, maraming... dito ho, malaking bagay yung anak niya, na solong anak na Yes, pasyalan po si naitaguyod. nanay. Pasyalan mo si nanay. Oo, importante yun. 'Di ba? Yung nakakausap pa rin nila. Oh, Yung alam ngayon mo, natin siya, ang mahirap, dinadalaw. ito lang. Brad, siguro kung minsan ako nagawi dito sa Estados Unidos. Okay. Marami mga Pilipino, lalo na yung mga veterano ng gera, yung nabigyan na pagkakataon na magkaroon ng citizenship sa States. Dati pa Yes. yun, ano? Pagbukas ng mall, sila nagbubukas. Hanggat sa magsarado. Buong araw sila sa mga benches doon. Ito, sa mga Pilipino sa Amerika, makaka-connect dito. Alam mo yun, wala sila kasing ginagawa araw-araw. At doon sila araw-araw. Pinapayagan naman sila. Para din dito, minsan ako'y nandito sa gym sa Meralco, yung mga retirees, nandun din sila. Araw-araw din. Yeah. Pagkatapos noon, uwi na ako. Bukas tayo ulit. Yung iba, nood akong sine, naubos ko na lahat. At saka, nakakatulog ako sa sinehan. Ay, yung purpose ba? Yeah, Diba? nawawalan ng purpose yung iba. Oo, yung purpose. Correct. Ano pa ang purpose? 'Di ba? Pagising mo, ano pa ang kaya nga yung iba ayaw din mag-retire. Kasi nga ano pang gagawin ko? Oo. Yun, yung purpose. Yun ang hinahanap siguro nga ni Nanay Helen Oh, din. binigyan ko ng purpose yung nanay at tatay ko. Ano ang purpose? Mag-alaga ng apo. Oo. Bukod sa Alam mo, pagbibilang ni bigyan mo Papa ng purpose sila, Oo. silang tagabilang ng pera mo. Ay, naku. Yun. Hindi pa tayo nakakatira ng mga bilyon-bilyong piso. Yun ang purpose nila Sige. sa ngayon. Oo. Ayaw mo, Ja, pwede ba ano- sumideline, Ja? Magbibilang ka din ng pera ko? Ayan na naman Yes, kayo oo. eh. Sige, okay. Oo, wala si Zaldi ko dito. Hindi ko to hiniram sa kanya. Kayo Pero- talaga Pero yung eh. Amerikana mo nga, ano ha? Oo, looks like Zaldi, di ba? Okay. Oo Sige, nga, no, Brad. kakulay. Salamat na marami. Maraming salamat, Brad Ted. Patingin ko rin nanay ko sa Kabantuan, Nanay Helen, at aking mahal na biyanan, Nanay Angie, Mami Angie. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you and serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa Totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!